Ha! Welcome back to my channel. Maganda tayong lahat. Maganda pa ba tayo? Sa taglamig na naman. Grabe, February na. Kagabi nga nag-snow dito mga kamimay. Yung snow niya, pagbagsak tubig, talagang napakalamig. Anong nangyayari? Hindi ko na alam kung ano isusuot ko sa ganitong lamig. Grabe, tignan nyo. Oh, basaan ng damit. Ang masakit dito, may hangin pa, kaya malamig. Pupunta tayo sa market. First time nating sa wakas ako nakapag free day ngayon, no? Ako ay free day, ha? May story ako. May story ang kami. Free days kami may. Aba naman. Free day na nga. Tinatawagan pa early morning. Sino ba nakatawagan? Diba? Grabe talaga sila dahil. Nakakapagod sila. Yung tulog ka, tatawagan ka. Ay, pagod. Halika na. Ma-market. Oh, market day tayo today. Halika na. Punta tayo sa market. Dito na tayo sa market. Tingnan nyo, wala siya masyado kasi nga nag-uulan mga kamimay. Malamig ang panahon. Walang masyadong tao. So, bibili lang tayo ng kailangan natin. Okay? Later, papakita ko sa inyo. Charot! Hi! We're back home, mga kamay. Grabe yung buhok ko. Kasi nga, itinaas ko siya. Yan. Kaya napuputol-putol ang buhok ko. Inipis na nga ng buhok ko. Tinaas ko kasi siya gawa ng aking bonnet. Malamig sa labas. Naglagay ako ng bonnet, diba? Dito na ako. Ito na yung mga pinamili natin. Ayan. Ito. Meron ulit akong. Ito yung isda. Sisigang natin siya ngayon kasi malamig ang panahon. Magsigang tayo. Ay, grabe. Ang jowa lumabas. Meron din akong paprika. Hugasan natin siya. At tomato, ang tawagin. Meron din akong broccoli at mandarin. Bumili ako at gawa ng panahon. Dito natin siya lagay. Meron din akong, alam mo na, avocado. Gawa natin ng tinapay ang jowa. Meron akong itlog. Ang mahal na itlog, ha? Ito XL na itlog. Nasa ano na to? 10 piraso. 3.25. Kung halimbawa sa 60, 1 euro. 60, 180, 180 plus. Itong 10 piraso. Sa pera natin. Meron akong Snack Divine. Chicken. Oh, meron akong repolyo. 1.5. So, nasa 75 isang repolyo. Ang meron akong banana, 60 pesos sa pera natin. Ito mahal dito, 2.5. Tingnan nyo naman ang broccoli, 2.5. Grabe. Nasa ano na to? 120 plus pesos sa pera natin. Dito muna sila. Meron pa akong wheatloaf. Wheatloaf ang kung tawagin dito. Masarap to. Yung nilalagay ng cheese ng jowa. Dito na muna siya lagay. Anak siya lagay sa rin. Meron din akong apple. Kasi may pasok tayo bukas. Kailangan natin ng baon. At isang repolyo. Carrots lang ang binili ko. Meron pa kaming stock. At onion, white onion. Overall, nasa almost 20 euro ang napamili ko. More than 20 euro. Ayan lang, di ba nga? Itong isdang to, ito ay salmon na ulo. Kaya ko siya, isisigaw ko siya ngayon. Tingnan mo ang lolo mo. Hindi man grabe yung nagbalit nito.
Ah, super binalot lang siya sa plastic. Grabe. Ayan, ito siya. Oh, mga kami. Ayan. Oh. Binalot lang siya sa ano. Nakakainis eh. Lilinisin ko pa ito. Magansa. Ito na nagugas ako ng kamay. Uhugas ko naman ako ng kamay. Anyway, meron pala akong sasabihin. Ay, yun na nga mga kamime, meron akong sasabihin. Kasi nga, di ba na-istorya ko nga na ako ay free today. So, merong mga bagay talaga na, kasi nasa isip ko kasi siya eh. Kasi, paano ko ba sabihin? May mga bagay talaga na hindi natin control. Lalo na pag hawak tayo ng isang kumpanya. So, paano mo kukontrolin yon sa mga taong nakapaligid sa'yo? Unang-una, ang ginagawa ko, yung self-experience ko. Kasi minsan mabilis talaga yung yung aking inis, mabilis yung aking yamot, mabilis yung aking, lalo na nung nag-start ako dito. Pero ngayon, ang ginagawa ko sa aking experience mga kami, ang ginagawa ko is, lalo na pag inuutusan ako, tinatanong ko muna, number one, importante ba to? Urgent ba to? Kasi kung hindi urgent, hindi ko gagawin. I mean, gagawin ko siya, kaso, hindi dalas-dalas, hindi mabilisan. Pero kung urgent, gagawin ko siya. Ayun yon. Yun yung tanong ko. Tapos, ang pangalawa, ang ginagawa ko, kung hindi ako ready tumanggap ng tawag, hindi ko agad siya sinasagot. Kunyari, pero meron tao kasi constant na tawag eh. Tumawag ng isa, tumawag ng dalawa, tumawag ng tatlo. Constant. It means urgent yon, di ba? So, pag ganun urgent, sasagutin ko siya. Pero, maririnig mo yung tawag niya, maririnig mo yung yung utos niya. Same lang. Same lang nung una, same lang nung noong pangalawa. Same lang, same place, same utos, same lang. So, anong gagawin mo? Diba? Ayun yung point ko. Anong gagawin mo? Ay, nag-i-inhale, exhale na lang ako. Kasi, hindi mo makokontrol eh. Hindi mo siya makokontrol. Pero pwede mo sabihin na, excuse me, ganon. In the way na respect pa rin. Kaso pag minsan talaga, mapapaak ka na. And then, meron ding ganap na pag hindi mo control, lalo na pag message, pag ayaw mo muna sagutin, wag mo muna sagutin. Kasi nasa sa atin eh, kung hindi natin control yung ibang tao, kontrolin natin kung anong response natin sa ibang tao. Kumbaga, mag-set tayo ng boundaries. Kasi pag hindi tayo nag-set ng boundaries, patuloy lang nagagawin nila yung ginagawa nila sa atin. Kahit tayo ay employed, kahit tayo ay nagtatrabaho sa isang company, kailangan pa rin natin mag-set tayo sa sarili natin ng boundaries. Mapa-boss man yan, mapa-katrabaho, pamilya, jowa, kailangan may set tayo ng boundaries. Kasi para sa sarili natin. Kasi kung hindi tayo mag-set ng boundaries sa ibang tao, gagawin at patuloy na gagawin nila yun sa'yo. So, ang ginawa ko pala, nagsiset na ako ng boundaries. Lalo na sa mga everyday ko nakakasalamuha. Kasi meron naman taong dadaan lang sa'yo. Meron naman taong everyday talaga makikita mo sila, makakasama mo sila, makakatrabaho mo sila,
kailangan talaga magsiset tayo ng boundaries. Ayun yung pinaka-importante para sa sarili mo, para sa emotional mo, mental mo, physical mo, lahat ng pwede para sa sayo. Isiset natin yun. Kasi kung hindi, ikaw ang maiiwan. Tapos mauuwi kang tulala, uuwi kang maraming iniisip, uuwi kang wala ka nang na-process sa sarili mo kasi nga ganito ang nangyari buong araw. So, ayun yung aking tinatrabaho ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, marami na talaga akong natutunan. Sobrang marami akong natututunan talaga everyday. Kaya, kahit sabihin kong minsan na, ang hirap. Pero yung mga natututunan ko, after nung hirap, talagang iba yung naidudulot sa akin. Lalo na sa pagiging maturity ko sa trabaho, sa pakikisalamuha sa tao. Iba talaga yung natututunan ko. Iba yung natutunan ko, yung self-discipline ko sa sarili ko. Self-discipline ko, tsaka yung constant. Kailangan maging constant tayo. Kailangan meron tayong, ito, everyday ganito ako. Everyday, hindi yung pabago-bagong isip, okay. Walang negotiable. Lalo na pagdating sa time, walang negotiable. Walang negosyo, walang negotiable. Ano ba sa Tagalog ang negotiable? Comment down below. Walang negotiable, lalo na pagdating sa time, lalo na meron tayong private life na sa atin, sa pamilya natin, sa ating partner, sa sarili mo. Kaya kailangan kung ano yung nakaset doon, kung ano yung nakaplano, yun. 'Di ba? Sila nga ang experience ko nga, pag ako nagsasabi, sila nga hindi nila binabago. 'Di ba? Ayaw nila baguhin kasi nakaplano na daw. So, minsan tatanungin nila ako, urgent yun ha, pwede ka ba magtrabaho ng ganitong time kasi urgent. Kunyari, kinabukasan sasabihin sa'yo, ngayon, libre ka, wala kang pasok, papapasukin ka. Sasabihin ko, no. Before, okay sa akin. Kasi wala akong boundaries. Yun yung example ko, wala akong boundaries. Pero ngayon po, nag-set na ako, I learned to them, then I apply to myself also. Then, ang resulta, maganda. Kasi hindi na nila ako ini-urgent. Hindi na nila ako tinatawagan ng urgent siya. Yan, lagi siyang available. Yun, yung isang point yun. Lagi kang available sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag pong ganon. Kasi pag lagi kang available sa mga taong nakapaligid sa'yo, ikaw ang mauubusan. Ikaw ang mawawalan. Hindi ka mawawalan ng meron kang trabaho, meron kang financial, pero mauubusan ka ng lakas, mauubusan ka ng pag-iisip, mauubusan ka ng peace of mind, mababurn out ka. Ayun ang punto ko sa mga sinasabi ko. Pero kaya ko po ito sinasabi, talagang is based on my experience. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng burnout, nakakaranas ng lalo na sa trabaho, na hindi mo naman ma-divide yung sarili mo, lalo na sa respect sa mga mother, hindi mo na ma-divide yung sarili mo sa private life, sa trabaho, sa partner, sa friends, sa sarili mo. You need to set the boundaries for yourself. You need to consistent to yourself. Kasi may mga taong aabusuhin po tayo. May mga taong gagamitin lang tayo. May mga taong pagtatrabahuhin lang tayo ng pagtatrabahuhin. Walang masama na magtrabaho, pero isipin po natin kung ano ang magiging resulta nun, feedback nun after. Kaya mo pa ba o hindi na?
Or may lakas ka pa ba? O sige, may time pa ako. Bisa nga tinatanong ako ng jowa, ano lulutuin natin? Sabi ko, yung madali na lang. Kasi meron akong time pero ang tanong, wala akong energy. Diba? Wala na akong energy. Kaya yung madali na lang. One time may sinabi ko sa jowa na, uy, I miss talaga yung magluto talaga. Yung magluto ako ng kung iba-ibang putahin na hindi lang pansit, hindi lang ganito. Kasi wala talaga akong energy. Yun yung pag-uusapan. Energy yung ibibigay mo. Yung time mo sa pagluluto, yung time mo sa bahay. Kaya ngayon, magsiset din ako talaga ng totally boundaries. Pag hindi okay sa akin, hindi okay. Whatever na hindi ako pumasok, wala akong pake. Wala kayo dyan. Tampo sa usap. And yes, nakasalang na po ang aking yan, ang aking isda. Isisigang ko siya sa miso. At saka ramen tayo dahil ang jowa ay nagugutom. So, may pa-ramen tayo. First today's video. Charot. Luto na ang aking ramen. Pagsaservan natin ang jowa. Easy klaar. Pag-serve natin siya dahil tayo ay free bandak. Serve natin siya ng bigyan na natin sa jowa. Hoy, majinit. Skat. Is hate. Oh, dankjewel. Oh, wat is dit voor lekker zeg? Is dat met kip? Yeah. Oh, wauw, wat ben je verwend me. Dankjewel. Grabe, napaka anghang pala nito dahil. It's so anghang. Chili. De kip valt mee hoor. Echt heel lekker. Like the kip. Ja, super lekker. This is the ramen that you're gonna buy in outside. How much? Just they put it like that. They put some, what they call it, boiled egg, Ja. and Dan 10 euro. some, Ja. was that the seaweeds, Gewoon uit de zakje. and chicken or pork. And now you have ramen in the house. Nou, chicken is wel lekker hoor. Wauw. Look Er like staat nog iets, something is still boiling hè. that's a fish soup. Salmon. Magano ko, sinigang. Sinigang. Still part of the gang. And I put 1 egg also. To make the soup texture is much more sticky. Happy lunch. Heerlijk. So heet, ja. Dan moeten we even een goede kop thee weer zetten. Groene thee of zo. Lekker. What can you say about your ramen? Heel spicy, maar wel lekker. It's not into spicy, but now it's spicy. But if you don't like to finish the soup, don't eat, huh? Because our stomach is... Ja, nou met dit weer is het wel goed hoor. In this weather it's so good to... Yeah, that's true.
Dus een spicy dripping. Ik ga alleen een kopje thee zetten zo. Dan gaat het scherpe weer een beetje weg. Ay, dito pa rin tayo sa bahay. Charot. At ako ay nagluluto na. 5 o'clock na dito. You still working, Scott? Nee hoor, het is... Wala ka na. download is de... Nagluluto na ako ng dinner namin. Meron akong giniling. Giniling na baboy. Parang iaano natin siya. A little bit spaghetti. Pero macaroni ang ating siya. Tapos meron akong zucchini, courgette kung tawagin yan. Alam mo naman ang jowa, magulay talaga ang ating jowa. Kaya kailangan marami tayong gulay na binibili sa palengke. Tapos syempre, ang aking sinigang na isda sa salmon. Ulo ng salmon. Mahilig pa kayo sa ulo ng salmon kasi ako mahilig ako eh. Lalagay ko na siya at lalagyan ko siya ng papalambutin natin siya ng bahagya at ilalagay natin ito. Papakita ko sa inyo mga kamimem, ilalagay ko. Ito yung nakuha ko sa aking Christmas packet. Christmas packetche. Ito. Gallo. Oh, yan. Napolitana. Shumbaransin ng mansang banggarang balang gungging. Ayan. Tikman natin siya at gagamitan natin siya ng ito kasi bukas na ito eh. Ito. Itong klase ng noodles. Ayan. Mamaya na yan. Mabilis na magpakulo ng noodles. Unahin muna natin to. Kasi hindi natin siya isasama sa noodles. Dahil baka maiba ang eksena. So, hihiwalay natin yun. Isuserve natin sa jowa na magkabukod ng noodles. Dadagdagan na lang natin siya ng sabaw. Sauce, rather, than sabaw. Ganon. So, takpan muna natin siya. Kaya, bago natin takpan, bigyan na natin siya ng ibang pampalasa. Meron akong paprika, powder, and paminta. Yes. Lagyan natin siya ng paminta. Di ba nga? Meron akong, nilagyan ko na ito ng paprikang pula, tsaka carrots, tsaka garlic, and onion. Lagyan natin siya ng powder, ng paprika powder para malasa. Then later, pagluto na, pwede natin siyang lagyan ng basil. Basil na, meron akong basil dito. Harang naman to. Pag walang basil, meron akong oregano. Diba? Ito dill, ito dill eh. Meron akong oregano. Ito na lang ang lalagay natin, oregano. Mamaya na siya, pahuli na. Para dagdagan natin ng paminta. Gusto ko kasi marami akong paminta. Mahilig ako sa paminta. Minsan nga sa french fries, hindi ako nagpapalagay ng asin, pero paminta. Madami talaga ako maglagay dahil mahilig ako sa paminta. Okay, at ilagay na natin. Bango day. Tikman nga natin. Tikman muna natin to. Sarap. Maasim-asim na siya day. Pero masarap. Ibang level. Lagyan natin siya ng tubig. Na majinit. Majinit ang tubig, huy. Pasuan ng labanan day. Ayan na. Luto-luto ang ating peg, ha? Pag may mga time tayo ay nagluluto. Habang tayo nagluluto, tayo ay nag-vlog. Majinit. Perfect. O, diba? Saed. Diba? O. Sabi ko sa inyo. Pinoy Express. Mamaya lalagyan ko siya ng
toyo. Toyo lang ang pampalasa natin dito. Pakuluan natin siya ng bahagya. Lagyan na natin siya ng toyo. Huwag lang mamaya, ngayon na. Para pag kumulo. Kikoman, ba't ka naman? Lagyan natin siya ng 2 kutsara. Ayan, may labis pa. Ayan. Sapat na yan. Sapat na sapat na. Diba nga? Kung happy na naman ng jowa sa aking new recipe. Diba? Recipe lang yan ng inyong kamime, yung mga ganitong eksena. Recipe-recipehan lang yan. Para siyang giniling na baboy. Para siyang giniling. Yung parang sa atin may tinagtag. Ganun ang pe. Kaso may kasama siyang courgette. Wala siyang potato. So, magpapainit na tayo ng water lily. Lipat natin itong sabaw. Lipat ko muna yung sabaw doon. If you want to I hate this. Have a All soup. button and all my selection is fucked up. My gosh. pakulo tayo ng tubig. Magdadagdag ako kasi magbabaon ako bukas. Sabihin yung babaon ko bukas. Dadagdagan ko pakulo ng tubig. Diba? Tapos yung tubig, lalagyan natin ng konting asin. Yan. Himalayan salt. And konting olive oil. Very konti-konti lang. Ganon. Ilaan muna natin siyang kumuloers. Kulok. Yes. February na, meron pa kaming Christmas tree. How's the taste, Kat? Heel erg lekker. Sarap. Sarap nung ano. Iba natin ang ating camera. Goede tomaat erin gedaan volgens mij. Tignan niyo po. Bibigyan ko ng jowa. May tinik kasi eh. Kaya alam nyo na, magtatanggal tayo ng tinik para sa ating jowa. How's the taste? Lekker? That's miso soup. Sinigang miso soup. Oh, echt lekker. Yeah. Niet te zuur, not Yeah. te sour. And no have other, just only that. No salt, no everything. Just only the powder of sinigang mix. Je hebt me niet meer nodig. Je don't need anything else. And yes, nailagay ko na yung pasta. Gamitin natin to. Ito na yung pasta. So, hininaan ko lang yung apoy. So, pag ilalagay natin yung oregano sa ganito, huwag masyadong madami kasi mapait. Sobrang pait ng oregano pag masyadong madami. Ano lang, tansya-tansya lang. Para merong konting lasa-lasa. Diba? Hindi natin siya isasama. Hindi ko isasama kasi baka pagbubuko din natin ng serving. Pag isa-serve natin sa jowa, magkabukod. Kaya na siya. Papakuluan lang natin. Tapos na tayo. Pero nagsusok pa rin ako. Tapos ng jowa, ayaw na niya ng isda. Alam mo naman tayo. Sa atin lang yun. Charat. Eto na po ang aking finished product. At ang jowa ay kumakain na. Lekker? Nou, de smaak is... What you say, Mamma Mia? Mamma Mia, inderdaad. Tapos meron ako nito. Ja, deze Pirelli's noem ik gewoon Mamma If you Mia. like only, you can combine in the sauce. Yeah. Sarap! Kain po tayo!